Siya mga kaligalig, so this is our day for here in Lisbon. And ikot-ikot lang kami dito sa center. Tapos mamayang hapon, uuwi na din kami. Alas 5 ang flight namin and then dadating kami ng 9 ng gabi sa Milan. Advance pala ang Italy ng 1 hour sa Portugal. Hindi namin alam. Sa mga kaligalig, nandito kami sa seaside. Seaside nga ba ito? Sabi ng asawa ko, ano lang daw to, yung river na connected sa sea. Ang laki naman ang river na to. Sabi ko, hindi, sea na yan. Hindi na yan river. Hindi na siya river, sea na yan. So, ang ganap namin for today's video ay this is our last day here. 4th day here in Lisbon. And mag-ikot-ikot lang kami dito sa center. Magla-lunch, mag-snack, and then pupunta ng airport. As you can see, walang kahangin-hangin dito sa Lisbon, in fairness talaga. Wala siyang hangin. And mga kaligalig, itong trip namin ni Mayor na to, hindi ko alam. Siya lang yung nagpabook nito ng trip na to nung kailan mga 2 weeks ago siguro, pinabook niya to. Kasi nga, stress kami parehas after ng lipat namin sa bahay, yung mga kaganapan. So, ang ano nga niya is mag-chill-chill muna daw kami, unwind. And, And pag kami. Pag ganyan kasing alam niyang, pag ako'y na-stress ng malala, alam niya na ang bed ko ay tubig. Mga dagat, basta tubig or lake. Para, ewan ko, narirelip ako pag ganyang sa tabi ng tubig eh. Ganyan, na-stress na ako ng malala. So, kaya, dito niya ako dinala. Bongga yan, amore. Bongga. Grazie amore per questo travel. Grazie amore. At mga kaligalig, itong travel namin na ito, wala kaming plano, walang itinerary, wala. Basta lang kami pumunta dito, tapos day by day, saka na lang kami nag-iisip kung anong gagawin namin. Kagaya nito, no, mga 11:30 na, 11 kami lumabas ng hotel. 11:30 na and wala lang, hindi pa rin namin alam kung saan kami pupunta. Ang kataasan noon, maghahanap kami ng kakainan ng lunch. Ganun lang. Tapos, saka lang kami nagpo-program yung araw na, yung umaga o yung araw na yun. Kasi nga kami ay nandito para lang mag-chill, mag-relax. Hindi yung mag-travel na hagadan. Alam niyo yun. Kasi may mga travel na hagad-hagad talaga. Kailangan punta doon, kailangan pumunta doon. Day by day. Tapos, day by day, tas titingnan namin kung anong oras ang gising namin, kung kaya pa ba ng oras namin pumunta doon. Kaya kahapon, masama yung panahon. And anong oras na din kami lumabas, parang mga 11:30 na. Kaya naisipan namin na pumunta kami ng Fatima, which is sabi ko, nandito na rin nga naman tayo. Puntahan na natin yun kasi sayang naman. Dahil hindi namin alam o hindi ko alam kung makakabalik pa kami dito or hindi na. Pero, more. And look at this weather mga kaligalig. Ang sabi sa weather forecast ay uulan ng 90% or 100% today. Pero tingnan mo naman yung weather today. Look at that. So shiny. So sunny. So thank you Lord for this nice weather. Talagang kami pinahabulan pa ni Lord ng magandang weather sa aming last day. And mga kaligalig, nandito na tayo sa kanilang isang famous landmark here in Lisbon, ang Pink Street. Lahat ay pink, as in pink. Tapos yan, may mga payong-payong, ganun. And right now mga kaligalig, ahon lang kami ng ahon ni Mayor. We're going to Asbipanas do Afonso. Yung famous na sandwich here in Lisbon. Pupuntahan natin and titingnan natin kung makakabili ba tayo o whatsoever. And we are here na mga kaligalig. Yan ang kanilang famous sandwich. Ito na nga mga kaligalig yung kanilang tinapay na beef panas. Look at this and look inside.
karne. Ito ay plain. Kaming restaurant nagpunta kagabi and let's try kung makakapasok kami ngayon. And open! Finally mga kaligalig, we're lucky today kasi kagabi napunta kami dito and punong-puno na sila. And maaga pala ito nagsasarado, 7:50 PM sarado na sila. So nag-open sila ng 12 to 7:50 in the evening. Yun lang yung hours nila. And this is our food. Mukbangan na. The famous clams with meat together here. At yung kay Mayor ay catfish, grilled catfish with veggies and potatoes. Kanya din tong isang rice. Asa jala mo re? Baktala. Kome? Kasi kasing restaurant na to ay isa sa famous dito na antique tapos simple, hindi siya ganong yung mga mamahalin. Simple lang siya, local ano talaga. Kaya dinadayo ng turista ngayon. Kahit may nakalagay na sign na closed doon kagabi, pumasok pa rin ako. And buti na lang pumasok ako kasi sabi nung lalaki, ng waiter, ano na nga daw, bukas na lang daw kasi 12 daw sila magbubukas. Tas agahan nga daw. Tas hanggang 7:50 lang sila ng gabi. Kasi nagpapareserve ako sa Google Maps. Sa online, ayaw. Tanggalin na natin plato. Ilagay na natin itong aking plate. Amore, boy. Hindi nakita. Yeah. So, tirahin na natin itong mga kaligalay. Meat. Meat na naman, karne na naman. Finally. Broccoli. I miss broccoli. Ang ayaw ko lang dito, gumagamit sila ng coriander. And ayoko yan. Mas gusto ko ang parsley. Bon amore. Bongole. Or clams. Clam. Rice. Dito hindi nyo mamimiss ang rice mga kaligalay kasi nga may rice sila. Buono amore, assaggia. Questo più o meno quello di ieri sera. Sì, dopo. Yung lasa ng baboy. Parang kaldereta na adobo na hindi ko maintindihan. Masarap. Tapos may seafoods, may clams. No. No. Sarap. The best. Ang gulay. Hindi ako magkaintindihan ko ano yung rice ang kukunin ko. Ito. Amorizo. Partida mga kaligalay, kakakain ko lang ng sandwich ha. Kasi ba yan? May dayon po, di ba kala? Tikman natin tong catfish ni Mayor. Sarap.
Masarap pa mo rin. Bono. Tama-tama sa kanin. Hindi ko nabis ang kanin dito in fairness. Halos araw-araw ako nagkakanin. Grabe mga kaligalig yung bugo. Parang nalasing ata ako doon. Ano ba yan? Grabe mga kaligalig yung busog ko doon. Wagas na wagas. Right na mga kaligalig, we're heading naman sa bilihan ng pasalubong. Bibili kami ng mga pastel de nata. And dito na kami bibili sa Pabrika Danata. This is the pastel de nata. Parang iba yung ano nila, crust. Ayan na. Mga pastel de nata. And this is how we do it. Charay. Wow, yummy! And pwede na tayong umuwi mga kaligalig dahil nakabili na tayo ng Pabrika de nata. And babalik kami doon sa tindahan ng tinapay at bibili ulit kami ng tinapay. Para mamaya sa aeroplano may kakainin kami kaysa bibili kami ng pagkain sa airport. Mga kaligalig, bumalik tayo dito sa tindahan ng tinapay at bibili ulit tayo ng tinapay. Kasi nga naman masarap siya. Tapos babaunin na namin para yun ang aming dinner mamaya sa airplane. Mura pa. Tinanong ko pa talaga makaligalig kung pwede ba to sa gate or do I need to put inside my check-in luggage dahil yung check-in luggage naman namin ay kulang pa kami ng 3 kilos. Para sure, ilang peraso, 2 box na malaki yung binili naming nata kasi pasasalubungan niya yung mga anak niya. Tsaka yung aking sister. Mga kaligalig, we're heading na to the airport. Ang bait talaga ni Lord. Talagang pinagbigyan kami. Umuulan ng konti, ati-ati kabong lang. Tapos kulimlim. Yun, tapos yan, mahangin pa rin. Yun lang. So dito na nga natatapos mga kaligalig ang aming Lisbon, Portugal travel. And marami na naman kaming nakitang bago sa aming mga mata. And marami na naman kaming bagong dishes na natikman from other country. Which is I love kapag nagta-travel talaga kami kasi ako ay talagang foodie. I travel for food and culture of that country. And I'm very grateful na kahit nasa in the middle of kaguluhan kami sa bagong lipat namin bahay, nakakapag-travel pa rin kami. Kaya thank you Lord for this opportunity and thank you sa aking asawa sa kanyang pag-finance ng lahat-lahat. So yun lang mga kaligalig, kaya naman, ciao ciao!